Kausapin natin si DOTR Secretary Vince Dizon. Secretary, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga po. Morning, Sec. Ang bilis nitong ginawa nyo sibak kaagad. Pwede nyo naman pangalanan yung tatlong taga-OTS na ito, Secretary? I-release po ni General Ato Bisnar yung pong dokumento na nagre-relieve dun sa mga personnel po involved dun sa nangyari nung March 6. I think by today, no. Siguro pabayaan na po natin si General Bisnar, ang ating bagong OTS head, na talagang kilala naman po natin, Katunying, Ka Jerry, si General Ato, no, na talagang napakataas ng integridad niya, no, sa buong career niya sa Philippine National Police. So binigyan ko po siya ng lahat ng authority to clean up itong sitwasyon sa OTS para hindi na nauulit itong mga pangyayaring to na pabalik-balik na lang. Parang hindi natututo yung iba nating mga kasamahan sa gobyerno. Secretary, ito po bang mga ito, yung tatlo, babae ba yan o lalaki at sila ba yung mga permanent employees ng gobyerno? Babae po sila pero I think yung dalawa babae, no. I'm not sure about the third, no. Pero ano po ito, no, yung kanilang status, alam ko po permanent sila, no. So Tagal na dyan. Kaya po may prosesong ginagawa ngayon si General Bisnar. I think he was doing it yesterday at ginagawa niya ngayon para matapos yung relief order. Ano hong initial info report sa inyo, Secretary? Ba't ginawa 'yun? Anong motibo, anong purpose? Well, yan po ang inaalam ni General Bisnar, no. So, pabayaan po natin siya siguro mag-imbestiga. Yan naman sanay na sanay siya diyan, no. Pero ang nakapagdala po sa aming dalawa na para magdesisyon na kahapon na talagang mag-terminate na. Yun pong simple fact na si Mami Ruth po tsaka si Kai, yung mag-ina. Nakatampas na po sila ng screening Opo. Nasa Hindi boarding po, gate na. Tayo naman po, sa mga kababayan natin, yung bumabiyahe sa airport. Pagkatapos po ng x-ray at ng screening, ang ibig sabihin nun, cleared ka na. Cleared ka na, yes. Cleared ka na, okay. Pwede ka na sumakay na aeroplano. Free to go ka na. Pero ito ho pinuntahan pa ho sa gate Oo. Mga gaano kalayo? Mga gaano kalayo? Several minutes after. Several minutes. Several minutes pa, pero kasi hindi naman po mabilis maglakad si Mami Ruth. Senior citizen. Na po yan, no? So matagal po, syempre, maglalakad pa po yan, papuntang gate. Nagmamadali pa nga daw po sila. Pero, ilang minuto yung nakalipas Tapos pinuntahan sila, hinanap pa sila. Doon pa lang po, mali na Oo nga. Magina, irregular na yun Hindi yun dapat pinapalampas So, kaya po yun po talaga ang nag-trigger dun sa desisyon namin ni General Ato na wala tayong choice na dito. Hindi tayo pwede nating palampasin yung mga ganyan. Kakaiba ho ito sa mga nakaraang tanimbala. Yung mga dating gumagawa niyan, expert On the spot. On the spot, may bala. May bala. Uhulihin ka. Hindi na yung hahabulin pa sa boarding gate. Pero ang nakapagtataka nito, Secretary, matagal nang wala itong tanimbala. Pero pagdating nitong nakakailang araw pa lang kayo, biglang nagkaroon ng ganyan. Ano bang nakikita niyo diyan? Tama po yan. Kaya nga po, kilala niyo naman po si General Bisnar. Sabi niya sa akin, sir, we have to act swiftly. Sabi ko, I agree, General. We have to act and send a message na hindi kami nakikipaglaro po dito. Hindi ho kami nakikipaglokohan. So I hope po, no, kung meron mang mga iba pa po dyan sa OTS na may iniisip o merong planong ganyan, magdalawang isip po sila, hindi po nagkakilala si General Bisnar. Meron po ba kayong nakikita na anggulo ng sabotahe dito? Kasi nabalitaan po namin, Secretary, na prior to this incident, may mga may mga ilang nahuli na rin ng OTS
o may mga cases na rin ng tanimbala just last week lang yata nung pag-upo ninyo. In fairness naman po, Katunying, Opo. Jerry, marami pong nasasabat ang ating mga OTS officials. May mga isang basyo, dalawang basyo, minsan may parang kwintas na Agimat. Agimat. Ito naman po, rinirespeto naman po natin ang mga kababayan natin na may ganong mga paniniwala. Pero, yan naman po, may protocol dapat yan. Sabi nga ni General Bisnar, dapat yan, jet set, kunyari, nag-iisa lang, ang gagawin na lang dapat yan, kukumpiskahin, tapos padadaanin na lang po ang pasahero. At i-remind yung pasahero na, ma'am, sir, bawal po ito. Kaya nga. Kung babalik kayo sa airport, wag na po kayo magdadala ng ganito. Ganun po dapat ang protocol. Kasi, kaya nga naman po nilang ikumpiska yan. Kasi kung hindi nila gagawin yon, baka naman yung mga kababayan natin, magka-problema naman doon sa pupuntahan nilang airport. Correct. Mas malaking problema yon. Pero, mas malaking problema po yon para sa mga kababayan natin. Kaya, ang sabi ko na lang po kay General Bisnar, sir, gawa na lang po tayo ng klarong protocol, i-inform natin ang publiko na ganito ang mangyayari kapag meron silang dagang mga ganyan. Kukumpiskahin. Kukumpiskahin po yan. Hindi po pwede. Para sa kanila din naman po yun eh. Oo. Pero hindi nangangahulugang ikukulong yung may dala na aksidente. Yun po, hindi po dapat. Hindi po, unless isang magazine ang daga niya, ibang usapan yun, hindi ba po? Iba na yun, Ibang usapan po yun. Pero yung mga ganito po, tingin ko, dapat pinapalampas na lang yung mga kababayan natin. Kinukumpis ka na lang po kung ano man yan. Tama. Dati naman ang policy yun gagawin ni General Bisnar. Pero ito pong case ni Ma'am Ruth at ni Kai, ibang-iba po to. Kasi nakalampas na, pinuntahan sa gate, kinwestiyon sa gate, tapos dinala pa sa opisina. Yung na-imagine po natin yung trauma na dinaan. Grabe yun. Sa Kansay, I mean, nakadaan na sila, cleared na sila dapat eh. Pero kaya po talagang hindi natin pwedeng pagampasin to, Katunying, Jerry. gusto lang po namin kayong batiin, Secretary, sapagkat you went out your way para po kausapin. Kinausap nyo pala, kinukwento nitong si Kai sa ni Mama Ruth. Kayo pala mismo ang nag-reach out sa kanila? Opo, hinanap ko po yung number niya sa mga, salamat po sa mga kasamahan din natin sa media. Sila po ang nagbigay ng number. Tinawagan ko po sila bago po kami nag-press con ni General Ato. At ni Yusek Jim at ni GM Eric Hines. Para po mag-apologize sa kanila personally para dun sa nangyari. At yun nga po, para i-inform sila na ito po yung gagawin namin ni General Ato. At saka wag ang mga kababayan natin pagka naka-experience ng ganito sa mga empleyado ng gobyerno, wag matatakot magsumbong sa DOTR. Opo. Opo, kabigin-biginan po ng mahal natin Pangulo. Ito po, paulit-ulit ko pong sinasabi, Katunying, Jerry. Sabi po man ng Pangulo natin, hindi tayo dapat nag-ahari-harian sa mga kababayan natin. Diba? Kailangan tayo nandyan para magserbisyo. Public servant. Kaya para sa mga kababayan po natin, we are the people's servants, not our lords. Sabi nga ni Pangulong Bongbong. And dapat lahat ng empleyado sa gobyerno, yan dapat ang sinasapuso. Kasi dapat po ganyan talaga. Okay. Hindi dapat inaabuso, inaharas yung mga kababayan natin. And ito pong example na to, clear example nung hindi maganda sa gobyerno natin. Opo. Ito po ay termination na hindi relief lang, ha? Opo, termination po. Termination, it's the same po. Tanggal sila sa trabaho. Tanggal sila sa trabaho. Tanggal po sila sa trabaho. Opo. Tapos yung ang trendang po ata nila sa OTS, siyempre sa enforcement, sa lingwahe po ng enforcement, relief po ang tawag. Ibig sabihin, tanggal sila. Tanggal na ho sila sa trabaho. Tapos yung kaso ay bahala na ho yung complainant kung ipupurso pa ang reklamo sa korte. Pwede din naman po magkaso ang gobyerno. So yun din po ang gagawin ni General Bisnar. Ni General Bisnar. Tama kayo kailangan hong maiparamdam yung sinabi nyo na public servant kayo, hindi yung kayo yung pinapanginoon. Yung PDO, tama po yan. Tatlo yan ngayon, nung nakaraan sa LTO naman, ilan yung sinibak ninyo sa LTO? Lima po sila. Yun, matindi yun.
Alam nyo, sige. Ako sa Bohol nung Sabado. Nagpasalamat nga po si Governor Aris Aumentado kasi talagang marami pang problema doon, no, sa harassment sa mga nagmomotor. Pero we will deal with that po, yung pong itong pangara sa mga motorcycle driver natin. Secretary, Gumagawa na po ng mga proposed mga recommendation para hindi na po maabuso itong mga motorcycle riders natin. Secretary, tatawagin na namin kayong The Terminator. Huwag naman po. Kasi masakit po talaga sa kalooban ko to eh. Kasi alam nyo, napakahirap po ng buhay ngayon. May mga pamilya po ang ating itong mga ating mga tinerminate. Masakit po ito sa amin ni General Bisnar. Kaya lang po, hindi po natin pwedeng palampasin eh. Alam natin. Para lang po siguro aral sa mga kawani ng gobyerno na wag na po natin gagawin ito. Hindi lang empleyado tinerminate nyo, pati kontrata daw nung gumagawa nung common station tinerminate yun eh. Kaya isang taon ba naman ang iba naman po usapan yun na medyo wala na hong nangyayari doon. Sagabal na nga po lahat ng mga construction doon. Gusto ko na nga pong ipag-clear lahat sana eh. Kaya lang pinapaaral pa muna ng mga abogado. Mukhang kailangan po ata may Teka mga proseso muna. Ano ho bang binigay na valid reason bakit nila itinigil o hindi nila tinutuloy yung paggawa? Actually, wala pa po ako nakukuha ang response from aalamin ko po ngayon. Pagdating ko po sa opisina kung may response na po ang contractor. Pero ba may sagutin na yon? Regardless po kung ano man po kaya masyado na pong matagal eh. And hindi na po hindi na po pwedeng maghintay na lang tayo dito na nakatenga yung common station. Opo. Saka ang pangit po na itsura, Secretary. Sa totoo lang, araw-araw nadadaanan ko eh. Ang pangit. Oo, nakakadismaya po pag nakikita mo eh. Dapat maklear yung siguro na. Siguro po mga in a week or so baka po ma-finalize na po ito. Ang mas importante din po is kailangan pong malaman natin kung ano yung pinakamabilis na paraan para ma-restart natin yung pagtatapos para matapos na itong common station natin. Ma-restart natin yung construction. Secretary, maraming salamat po at natutuwa kami na mabilis kaagad ang aksyon ninyo sa mga problema po dyan sa DOTR. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. Pangunahing balita. So yun, si Secretary Vince, The Terminator Dizon. Hindi ba? Hindi.